Okay. Hello sa tanan. This video is just a continuation of the first video nga akong gi-prepare regarding sa mga reports nga angay i-comply as required by the provincial ECCD office. So, mauni siya ang additional requirements nga angay natong isubmit. So, let me share to you sa ako ang presentation. Okay. Mao ni ang gitawag og post-activity report. So, unsa nga mga reports nga angay natong buhatan ani as required by the ECCD office. So, first is the parents orientation, the Bayanihan Bulilit, and the Camp Bulilit. So, sa ato pa, each one of you will submit tulo ka copies. One for the parents orientation, one for the Camp Bulilit, and one for the Bayanihan Bulilit. So, name of the activity. So, unsa di ay ngalan sa activity. So, pwede na to ang parents orientation. So, parents orientation. Date. Kano sa di ay ninyo gikandak. Sudutan ninyo diha o unsa ba? August, kano sa ganito, 23 man atong target, di ba? Granting lugar, duha ka adlaw, kay duha ka batch. Pwede ra gihapon. Unsay oras? Pero kung isa ra, ana ra nga day, so isa ra gyud. So unsay oras? Pwede nga 9 a.m. kung pananglitan, isa ra. Isa ra atong gibuhat. Kay isa ra nag-parents orientation. So 9 a.m. to, unsa man taman? 12 noon. 9 a.m. Depende na kay kamo may nakahibaw og unsang orasa. So venue asa dapit? Sa Child Development Center Pananglitan. Mohon Child Development Center. Sample lang niya. Depende na ninyo asa ninyo gikandak. Implementing partner. So kinsa man aside from you being the child development worker, naabay partner o naabay stakeholder nga nag-join para sa implementation. Kung wala din di ayo na butangi, but if naa, that would be better. Then kinsay nag-facilitate. So pananglitan ikaw ang child development worker. So kinsa man si Mohon, si Unita Hardin, kung siya ang nag-facilitate. CDW. Kinsay participants. So, pila man ka book attendance. Pananglitan. 25 mothers. 10 fathers. Or nabay ante diha ni join or unsa pa kaha. Kinsa may dignitaries nga naa didto, na ba si kapitan, na ba si mayor, na ba si kagawad, kis gobernador. So kinsa may naa pananglitan, name din ha. Name ni kapitan. Francis Gerson Isag. Unsa man na siya? Punong barangay. Diba? So isa na siya. Kung daghan, kumpleto ang tanang kagawad or di ba kaha na ay mga stakeholders na ay mga tag-iyas kumpanya nga ni attend din na o ibutang. So highlights, unsa di ay highlights sa anang orientation. So unsa ba nag-discuss patanglitan, discussion of unsa man, manual of operation. So balit na lang. Unsa man about sa parents rules. Attendance.
Sa baba, unsay nakabutang din na. Depende na na sa inyong gipang discuss dito sa kaning during sa orientation. So, unsa may mga feedback? So, unsay positive feedback during sa open forum? Unsa may mga negative feedback? So, ibutang na nimo na adinha. And, ibutang din nimo kinsay nag-prepare sa ani nga report. Attach dayon dinhi ang mga pictures. Pananglitan. Okay, pananglitan ha, picture. What tag picture din. Okay. Sample lang ni sa picture ha. Okay. So, kung kana ang picture, butang po mo na siya caption. Unsa man na sila din ha. So, may gibuhat ana. Remember nga, dili magtuwad-tuwad ang picture ha. O, kung portrait, okay. Para ani, naka-landscape ni siya nga picture. So, kung magbutang ka diha og sunod nga picture, like butangan nimo siya og asa man tayo ta picture anihan. Tanta lang kani. Kani nga picture. Iba naka-landscape siya. Portrait. So, dapat, portrait po siya nga picture. Ang pag-plaster nimo ana, naka-portrait po siya. Dili kay, ito lang sa pasigo. Oh. Di ba? Naka-portrait siya. Dili kay, nakatuwa din ha, abi kay kuan para pasiguan lang. Oh. Ang bond paper. So, kinahanglan, pananglitan, naka-portrait ni nga picture. Oh. So, dapat din ana siya pagka-plaster. Dili kay, ang uban din dili ingon ana ha. Kaya para lang yun masigo. Nga imong tuwaron na, dili ingon ana. Kay, kinahanglan, plastada siya. So, kung ani ang pagkakuha, naka-portrait din, portrait tanan. It would be better nga portrait. Bisan para kani siya, kani nga picture. Kani. Bisan pag kaning group picture, bisan pag naka-landscape siya, pero dapat plaster siya tanan. Sanawa, di ba? Okay. So, i-attach nimo na siya nga picture. So, mao na siya ang para sa parents orientation. Next nga report, di ba, require tulo siya kabuok ha, ang parents orientation, ang Camp Bulilit, and ang ang inyong gikandak nga Bayanihan Bulilit. So, mao ni siya ang gitawag nga post-activity report. Actually, ga-prepare mi ani sa opisina sa tanan nga mga reports or sa tanan namo nga mga activities. So, dapat masanay na ta nga mag-prepare ta ani nga mga reports. Kay every now and then, gina-require gid na siya. Actually, part na siya dapat sa what I mean, liquidation na siya sa mga activities or sa mga funded activities. So kami mismo gahimo mi ana sa opisina. So it's not new to us na maghimo in ana. So only lang this time kamo ang mag-prepare. So kamo ang maghimo sa post-activity report. Granting nga daghan kaayo mo pictures. Dili na necessary nga i-apil na ninyo tanan. Highlight lang bisag at least tulo ka buok sa mga pictures atong mga best shots ayon na dili na necessary nga tanan kay maghurot ang bond paper maghurot ang inyong hang ink additional expenses na para sa inyong ha pero dapat mapakita po nato nga naa activity so for those wala nag-post sa inyong mga pictures sa social media
It's about time nga inyo nagyong isubmit ang mga report. Dinhi na to nahibaw-an kung naghimo ba gyud ang tanan kay I know wala na ko nakita ang ubang mga child development workers nga nag-post sa social media. Ug dili pud tanan centers among nabisitaan. Though na ay mga centers nga among naadtuan pero pipila lang kabuok. Knowing nga busy pud kaayo mi sa opisina. So it is just one way of monitoring nga nakakandak ba gyud mo. So please comply sa mga gi-require nga mga reports and documents. So again, parents orientation, bayanihan bulilit, and camp bulilit. Ang angay natong isubmit nga naay post-activity report. So, dili na kinahanglan ang program, dili na kinahanglan ang other documents except for this post-activity report. Sa ako nang giingon, atong angay i-comply whatever gi-require sa provincial ECCD office kay sila pud mismo ga-submit na sila didto sa national ECCD office. In the same manner, mo submit mo dinhi sa amoa para makasubmit ni sa provincial ECCD office. Tanan mo gi-require. Tanan nga child development centers and tanan nga RICC centers. Posible mangutana ang mga RICC workers nga ma'am, wala ra ba mi nag-camp bulilit? But for sure, nagkandak man gyud mo og bayanihan bulilit. Unsa dining bayanihan bulilit? Mura po siya brigada eskwela, di ba? Di ba, gi-prepare man na ninyo inyong center before mo nag-start sa klase. So, kana siya nga mga documents, maunay inyuhang hangay i-prepare. So, of course, nagkandak man po yun mo parents orientation. Kay, before ba yan? It's a requirements nga before magklase, dapat na ay your orientation sa mga ginikanan. So, tanan mo mag-submit. I expect nga 48 kabuok centers o 48 kabuok workers ang mag-submit ani nga document. I know mga SNP workers di pa mo makasubmit ani considering wala pa man sad mo nagsugod sa inyong official nga klase o official nga sessions. In fact, although naa mo yung mga number of enrollees pero wala pa yun may officially tungod kay wala pa sad namo nahatag ang mga supplies and materials nga inyuhang ginid para sa inyuhang operation sa inyuhang supervised neighborhood place. So, I expect ang makasubmit ani is ang 48 ka child development workers and RICC teachers. So, that's all and I hope nga makita na ko ni nga mga reports on October 1. Kay still, ang deadline ani is first week. So, taga-ay pod mig time to prepare para consolidate ni tanan nga reports ug masubmit namo dito sa provincial ECCD office. Again, kung dili ko makasubmit without your report. I hope tanan ta mo submit. Dili ko gusto makadungog nga daghan og alibay. So, inyuha maning role, inyuha maning trabaho. Maingon mo nga ma'am, kadaghan ba kaayo sa mga angay i-comply? So, mauna siya ang gobyerno. Life of being a government employee, daghan kaayog mga documents nga angay i-prepare. Daghan kaayog mga documents nga angay i-submit. So, deal with it, unsaong taman, naaman ta sa government. Mauni siya ang life sa government employees. And I believe also, nga sa private naapod sila yung mga documents wala lang ta kahibalo unsa pud ilahang mga prepare so good mga reports nga angay i-submit. So good luck sa inyong preparation. Hope to see all your submitted documents on October 1 sa akong opisina. Until 7 p.m. I will wait for that
kay ako nang i-consolidate during Saturdays and Sundays and pagka Monday ako na siya i-submit. So ayaw na hulata nga mabot pa sa sa first week sa Monday ayaw mo mag-submit. Again, I will reiterate. Friday, October 1 ang deadline nga mga report. So thank you and good day.